Hi Budget Friends! Kung bago kayo sa channel ko, welcome to Budget Together. Ang channel na ito ay nagpo-focus sa personal finance journey ko. Sinishare ko dito kung magkano ang investment ko sa FICO, magkano ang kinita ko sa FICO, at the same time yung aking MP2 journey. So magkano ang nilagay kong pera sa MP2, magkano ang aking nakuhang dividends. Ganun na rin sa investment or stock portfolio ng aking mga senior citizen parents. Gaya ng sabi ko, may mga iba't iba akong video tungkol sa FICO at meron din akong video tungkol sa iba't ibang paraan para kumita or magkaroon ng passive income at ang aking mga MP2 journey. So, meron akong 5 MP2 account sa Pag-ibig. Panoorin niyo po yan. At ang journey ng aking mga magulang or kung magkano ang nagkakita nila sa stock portfolio. Huwag po natin kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-share po ng video na ito, pati na rin po ng aking Budget Together channel. Okay, simulan na po natin. So, sa video na ito ay tatalakayin ko yung niloan ko sa FICO. So, loan against deposit. So, may dalawang klaseng loan na tinatawag sa kanila. Una, loan against deposit. Pangalawa is yung regular loan. At may iba't ibang loan na kagaya ng mag-loan ka ng sasakyan, like car loan. Kahit sa cellphone, meron din. So, sa kalagayan ko, ang in-apply ko ay loan against deposit. At ang deposit na ginamit ko is yung IS plan or yung investment savings plan. Ngayon, ang niloan ko na amount ay 125,000. Payable siya ng 18 months. Tapos yung interest niya ay 7% per annum. Kayo po ba, nakapag-loan na po ba kayo sa FICO? At kung oo, ilan percent ang interest ng ang nakuha nyo sa loan nyo po? Tapos, kapag pala sa regular loan naman, kailangan meron kayong co-maker or yung magpipirma din na in case kapag hindi nyo nabayaran yung utang, sila ang magbabayad on your behalf. So, kailangan dapat class A. So, ngayon, dito sa loan na to, yung sa aking niloan, merong service fee. So, lahat na ng loan ngayon meron ng service fee na tinatawag. Tapos, 1% of the amount of the loan. So, sa kalagayan ko, 125,000 yung niloan ko. Meron akong 1,250 pesos na service fee na charge. So, mula sa 125,000 niloan ko, babawasan nila ng 1,250. Ang nakuha ko na lang ay 123,750. Kayo ba, nakapag-loan na ba kayo sa FICO? At kung oo, nakapagbayad po ba kayo ng service fee para sa niloan nyo? Kasi ako, first time ko tong maranasan na singilin ng service fee. Kinausap ko sila, baka naman pwedeng i-waive, sabi nila hindi na daw talaga. So, by the way, ito yung mga compulsory deductions na binabawa sa akin. So, merong 40 pesos a month na insurance. So, kung ito total mo in 1 year, 480 siya. Tapos, 250 naman para sa Home Protect Annual. Ito yung may mga sunog. And then, meron namang 100 pesos din. Annual din siya para naman sa Memorial Service Fee. So, total ay 1,080. Kay may utang ka or wala, magbabayad ka ng 1,080 annually. By the way, wag po natin kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-share po sa channel na ito. Ang susunod naman, ang i-discuss ko ay yung dinideduct kapag ikaw ay may utang sa FICO. So, deductions because of loan. For example, meron silang tinatawag na 365 na annual din, MCF. Ito ay kapag may utang ka na regular loan lang. So, 855 naman annually para sa mutual aid fund. At yung annual din naman kung magkano yung balanse ng inyong loan, which is ang tawag nila ay annual, loan protection plan. Ito pala yung sample computation ko nung 125,000 na loan against deposit. So, up to 18 months, tapos yung interest, pababa ng pababa siya. Kung halimbawang yung first month, ang iyong amortization ay 335.62, tapos gusto mo magbayad ng 10,000, pwede din.
So, yung 10,000, ibabawas doon yung first month mo na amortization na 7,335.62. Ang balanse nun, ibabawas nila sa principal mismo. So, para sa susunod na buwan, yung ika-second month, mababa na lang yung interest na ikakalta sa'yo. Pero, syempre, kagaya ng ginawa ko dahil nasistress ako kapag laging every month meron akong babayaran. So, ang ginawa ko, minadali kong bayaran yung utang ko para yung interest na binayaran ko para sa 125,000 ay umabot siya ng mga 1,000 plus. So, mga in 4 months or 5 months, tinapos ko siya kasi hindi ko kaya yung laging, nasa utak ko yung laging may utang ako, so kailangan ko bayaran agad. Kayo ba ganun din ba kayo? Nasa-stress kayo kapag meron kayong utang tapos alam mo yun monthly mong iniisip na kailangan kong bayaran to sa due date na to, sa ganyan. Ako kasi nasa-stress ako sa ganun. So anyway, ito yung total amortization kung halimbawang tinuloy-tuloy ko ng 18 months. 132,041.16. So bale, ang interest nun, kung ibabawas mo yung principal na 125,000, 7,041.21. So, kapag halimbawang yung 125,000 ay niloan ko siya, ang tawag ay regular loan, babayaran ko tong amount na to, 365 na annual MCF na tinatawag nila, 855 naman sa mutual aid fund, plus yung loan protection plan. So, additional 3,508 yung babayaran ko. Huwag po natin ulit kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-share sa channel na ito. Kayo po ba nakapag-subscribe na ba kayo? Huwag niyo po natin kalimutan na mag-subscribe. So, kung ito total natin, kung itong loan na to ay ginawa nating regular loan, 125,000. Meron akong service fee na 1,250. Kasi kahit regular loan against deposit, may service fee na 1%. Interest ko, nabinayan kong halimbawa, tinuloy-tuloy ko ng 18 months, 7,041.21. Nagbayad ako ng deductions dahil ito ay regular loan, 3,508.65. Total na binayaran ko para lang makapag-loan ako ng 125,000 ay 11,799.86. So, ito ay sample computation kung yung 125,000 ay ginawa ko siyang regular loan. Kung hindi ko siya ginawang regular loan, kung loan against deposit lang siya, ang babayaran ko lang ay interest. Tapos plus yung compulsory deduction. Ito sa computation na to, ang grand total ay 136,799.86. Plus yung 1,080 na compulsory. So, lumalabas na mga 137,800 plus ang binayaran. Thank you for watching. Paalala, huwag po natin kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-share sa video na ito, pati na rin po ng channel. At see you on the next video. Bye!